Next video po tayo, no? Isa pa rin po sa mga procurement documents. Ito po yung endorsement, no? First, second hanggang fifth endorsement. Hello mga partners. So magandang araw po muli. Next video po tayo, no? Isa pa rin po sa mga procurement documents. Ito po yung endorsement, no? First, second hanggang fifth endorsement. So let's go po. So titignan po ulit natin ito sa ating listahan ng mga procurement documents, no? So, yung mga naka-green is na pag-usapan na po natin. Ito po ngayon yung ating pag-uusapan. Under public bidding, ito pong endorsement. Actually, ang endorsement ay ginagamit po siya sa lahat po na halos ng klase ng procurement, no? Kahit po sa shopping or sa direct purchase, ay gumagamit po tayo ng mga endorsement documents. So, let's go po. Tingnan na po natin yung ating document, no? So ito po yung ating endorsement document. So meron po tayong, sabi ko nga, meron tayong 5 from first endorsement hanggang sa fifth endorsement. Now pag-usapan natin kung sino po ba yung mga gagawa or kanino po ba manggagaling yung mga endorsement document na to, no? Endorsement papers. So tingnan po muna natin yung pinaka document mismo, no? So pipilapan lang po natin Republic of the Philippines, province of, kung anong province, kung anong municipality po kayo, anong barangay, barangay government of blank, then office of the punong barangay. So sa first endorsement po, usually po kasi kapag na-check na ni barangay treasurer, napapirmahan na yung purchase order, no? So na-approve na yung purchase order, purchase request, yung requisition, so okay na, approve na. Then nakuha na yung final amount, pati yung prices, no? Yung halaga ng ating project. Then ito maggagawa na ang barangay treasurer ng endorsement, no? Ito yung gagawin niyang document. Ito yung endorsement document, no? Ilalagay niya. So office of the punong barangay, first endorsement, ilalagay ng date, then respectfully forwarded to, i-address niya po ito or i-forward niya po ito doon sa back secretariat, no? So ayan po nakalagay kung sino po ang inyong secretary ng back committee, sa kanya niya po ito i-address. Back secretariat of this barangay, herein attach the duly approved purchase request. So dito po i-attach niya yung purchase request, approve na po na purchase request, para po bigyan ng signal ang committee na okay na, ready na for implementation or for procurement, no? Approved na. Okay? So dito nakalagay po item number 1, kung ilang item po yung ipo-procure, kung ilan po yung bibilhin, kung ano-ano yung mga bibilhin, then kung ano yung purchase request number. So naka-attach naman po yun, no? Then yung amount ng project or nung ipo-procure, then particular kung ano mismo, kung ano yung pinaka-title ng project, then yung recommendation. So ito naman po ay napag-usapan na, recommended na ito ay shopping. So ilalagay din po dito para na rin po sa kaalaman ng lahat, no? So pag nagawa niya yan, pipirmahan po ng barangay treasurer at ibibigay niya po ito, ipo-forward niya first endorsement para po sa back secretariat of the barangay. Okay?
So once na-receive naman po ito ng back secretariat, no? Secretary ng back committee, gagawa din po siya ng kanyang endorsement. So almost same lang po yung document, although dito po respectfully forwarded to, ipo-forward naman po niya doon sa technical working group ng barangay. So sa ano po, no, sa committee, sa back committee, yung technical working group, doon naman po niya i-address yung kanyang endorsement, which is the second endorsement na po. So herein attached the duly approved purchase request. Yun din po ang, kung ano po sinabi ng barangay treasurer, yun din po sasabihin ni back secretary, at i-endorse naman niya sa technical working group. So dito ang back secretariat naman po, o secretary of the back committee, ang gagawa ng ng dokumento at ipo-forward niya kay TWG. Okay, once na forward niya, gagawa naman po ng endorsement ay si head ng technical working group, no? Gagawa naman po siya ng endorsement na yan din po, ganun din po halos yung document. After having been fully evaluated as the as to the technicality of the attached and approved purchase request, it is hereby respectfully forwarded to the back chairman. Ibibigay na po niya sa back chairman, naman po niya ibibigay yung endorsement na to. So same, lahat ng details na nandoon sa una at saka sa second endorsement, yun din po yung nakalagay dito para i-endorse mo po sa back chairman, no? Bids and Awards Committee Chairman. Okay, so pirmado din po ng TWG. Now, para po do sa ating fourth endorsement, ito naman po ay na-receive or gagawin ng back chairman, no? At gagawa naman po siya ng endorsement para sa pang fourth endorsement, respectfully forwarded to Honorable Punong Barangay. Kay Barangay Captain na po ang susunod na endorsement. This is this barangay herein attached the duly approved purchase request with the recommendation that this be purchased through shopping. So pagdating po dito sa fourth endorsement, meron na po siyang nilagay na recommendation, which is ito nga po, yung shopping or yung direct purchase. So yan po yung takbo ng ating endorsement. Then ito po ay signed by the back chairman. Kung mapapansin po natin, no, ang date po dito pwede naman pong within a day, sa loob lang ng isang araw ay pwede po natin ma-process yung endorsement na to. Depende po sa availability ng mga personnel kung kaya po nilang gawin, or yung minsan naman po, minsan next day or other day pa nagagawa yung ibang endorsement. So yung pinaka final endorsement po rito, which is the fifth endorsement, ito na po yung si Barangay Captain na po yung gagawa nung endorsement na to, no? So fifth endorsement, respectfully forwarded to back chairman. So ang nangyari, babalik po siya doon sa back chairman, which is back chairman, this barangay herein attach the duly approved purchase request with approved that this is to be procured through shopping. So ibig sabihin, once na binalik na ni Barangay Captain kay back chairman, so yung endorsement ay okay na. So na-endorse na lahat hanggang 5th at bumalik na kay back chairman. So ready na siya for implementation, o ready na siya for procurement, para po ipatupad na yung procurement. So okay, so sana po naintindihan. Medyo magulo ng konti, pero as the document itself, kita naman po natin na kung ano pong gagawin. Okay, so that's all. See you next video. Thank you very much and God bless.